pwede ko po ba namin ma-interview? About sa subject po namin tong gender and society. So, ang question po, ay bago po pala yun, alam niyo po ba ang LGBTQ? So, tatanungin ko lang po kayo kung ano ang insights niyo, kung against po ba kayo dito or para sa'yo, okay lang na may LGBTQ sa community natin. Para sa akin, hindi naman ako against sa LGBTQ. Kasi lahat ng tao may mga sarili-sariling katangian. Dapat i-respeto na lang natin yung mga gusto nila para sa sarili nila. Yun lang. Thank you po. Good afternoon po, press. We are from BSN2M. And ang interview po na to is for gender and society. So, ang topic po na napili namin is about LGBTQ. Okay. So, we only have one question po, press, to answer. So, for you po, press, very welcome po ba yung mga LGBTQ students dito sa CSPC, and what are your insights about it? CSPC is a gender sensitive institution. Ibig sabihin, pagdating dyan, questions about LGBTQ+, neutral tayo dyan kasi we also respect those members of the third group. Kaya nga tinawag tayong God champion kasi they're also human. Yes. And they should be treated equally with, although we have two sexes, male and female, but then since they are a part of the community, tanggap natin yan. Wala tayong discrimination pagdating dyan. Nirespeto natin yung kanilang karapatan, nirespeto natin kung sino sila, ginagalang natin sila kasi bahagi sila ng lipunan. They are part of the society. Yes, Okay, basta ang importante, tandaan nyo yan, ha? Kahit ano man yan, LGBTQ man yan, lahat yan nire-respeto natin, ginagalang natin at nire-recognize yan kasi parte yan ng lipunan. They are part and parcel of the community. Yes po. At malaki ang natutulong nila para sa development ng ating bayan. Yes po. Okay? Thank you so much po, press. Okay. Excuse me po, pwede po ba kayong ma-interview about related po sa LGBTQ na topic? Sige. So may mga question po ako dito, dalawa lang naman po. So paano ka po nakaka-survive or na-handle yung mga taong hindi gusto kung ano ka or kung ano yung kasarian mo? Ang ginawa ko lang is tinanggap ko, kinilala ko yung sarili ko, minahal ko yung sarili ko, tapos syempre, nirespeto ko na lang sarili ko. Hindi ko naman kailangan ipakita sa ibang tao na iba yung personality ko. Naging naging matatag, naging proaktibo at nagkaroon din ako ng suporta mula sa mga kaibigan ko tapos sa ibang family members ko. Yun lang po yun po yung nagpa-survive sa akin sa pagiging gay po. So, pangalawang question po is, ano pong masasabi mo sa iba na nakaka-experience rin ng hindi pagtanggap ng kasarian nila? So, ang masasabi ko lang po sa mga kapwa ko na huwag kang matakot na maging tunay na ikaw. Ang pagiging bakla ay hindi siya isang pagkakamali, kundi isang bahagi ng iyong pagkatao. Tanggapin mo at mahalin mo ang sarili mo at huwag kang magpakilala huwag kang magpakita ng ibang pagkatao sa ibang tao para lang matanggap ka nila. Ikaw ay mahalaga at may karapatang mabuhay ng may dignidad at respeto. Yun lang po. So, thank you po. Hoy, Ellie! Kumising ka na nga, anong oras na? Masigaso ka na doon sa labas. Parang hindi ka lalaki kung gumalaw. Akala nila, kapag bakla ka, madali ang buhay. Tanggap ka ng lahat. Marami kang kaibigan. Marami kang masasandalan. Pero bakit parang ipinagkait sa akin ng mundo ang kasiyahang gusto ko? Lumaki akong itinatago ang tunay kong pagkatao. Dahil mismo ang pamilya ko, lalo na si mama, hindi ako matanggap. Para sa kanya, kahihiyan ako. Mas inuuna niya ang sabihin ng ibang tao kaysa sa nararamdaman ko. Hanggang kailan, ma? Hanggang kailan ko titiisin to?
Hanggang kailan mo ipagkakait sa akin ang pagmamahal na dapat ay binibigay ng isang magulang? Kailan ako magiging malaya sa kulungan na ako mismo ang pilit na sinisira? Umaasang balang araw, matutunan mo akong tanggapin bilang anak mo. Maski ba naman mga klase ko, hindi ako matanggap. Para bang diring-diri sila sa akin. Sinasaktan nila ako, pinagtatawanan. Kahit wala naman akong ginagawang masama, para akong salot sa paningin nila. Wala akong mapagsabihan nito, kasi wala akong kakampi. Wala akong masasandalan. Kaya natuto akong ikimkim ang lungkot, ang tampo, ang sakit. Natuto akong ngumiti kahit basag na ako sa loob. Pero minsan, hindi ko mapigilang mangarap. Paano kaya kung tanggap nila ako? Yung tipong sabay kaming papasok sa eskwela, sabay kaming uuwi. Yung may sasalubong sa akin tuwing umaga, may babati ng ngiti. Hindi ng pangutya. Ang saya siguro nun, no? Isang kasiyahan na sapat ng maging inspirasyon para bumangon ako tuwing umaga at pumasok ng hindi natatakot. Ano ba, Ellie? Nagdadabog ka ba? Bakit ba binabagsak yung plato? May problema ka ba? Sabihin mo nga sa akin. Ano ba? Hindi ka ba sasagot? Ano bang problema mo? Sa totoo lang, nakita kita sa palengke nung nakaraang araw. May kasama kang lalaki. Nakayakap ka pa sa kanya. Ganyan ba ang ginagawa ng isang lalaki sa kapwa niya lalaki, ha? Sabihin mo nga sa akin. Problema? Paano ko masabi sa'yo lahat ng kilos ko pinupuna mo? Ano sinasabi mo, Ellie? Ma, bakla ako! Bakla ako! Ano? Alam mo, sa pamilya natin walang bakla, Ellie. Hindi kita pinalaking ganyan. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Ano ba? Hindi ko inaasahan na ganyan yung mangyayari sa'yo. Minsan, ipinagdarasal ko na lang na habang may bukas, may pag-asa pa. Na balang araw, matanggap din nila ako. Na darating ang araw na hindi na nila ako titinan bilang isang pagkakamali, kundi isang taong may halaga, may pangarap, may kakayahang magmahal at mahalin. Gusto kong maintindihan nila na ang pagiging bakla ay hindi kasalanan, hindi kahihiyan, at lalong hindi salot sa lipunan. Isa rin akong tao, may damdamin, may pangarap, may kakayahang magpasaya at mabuhay ng marangal. Ang tanging hiling ko lang araw-araw, ang tanggapin ako. Lalo na ng mga taong mahal ko, lalo na ni Mama. Ellie, anak, patawarin mo si Mama. Alam kong napakahirap para sa'yo na itago ang sarili mong pagkatao, ang nararamdaman mo. Alam kong ang bigat-bigat na ng loob mo, at alam ko rin na ako mismo ang naging dahilan kung bakit masakit ang dinadala mo ngayon. Anak, matagal ko nang napapansin. Alam kong iba ka, pero hindi ko matanggap noon. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil mas inuna ang isipin ng sasabihin ng iba kaysa sa tunay mo kaligayahan. Mas pinili kong protektahan ang sarili kong pangalan imbis na ang yakapin kung sino ka talaga. Patawad, anak. Patawarin mo si Mama sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Alam kong hindi ko na may ipabalik ang mga panahong pinaramdam ko sa'yo na hindi kita kayang tanggapin. Pero sana sa pagkakataon ito ay pagbigyan mo ako, anak.
kahit hindi ko ito agad naintindihan noon, isang bagay ang hindi nagbago. Mahal na mahal kita, Ellie. Ikaw at ang mga kapatid mo ang dahilan kung bakit lumalaban ako. Kaya ngayon ay gusto kong lumaban para sa'yo. Sana balang araw mapatawad mo ako. Papawi ako, anak. Hindi ko hahayaan na dumaan pa ang isang araw na hindi mo maramdaman kung gaano kita kamahal. Baliko o tuwid, yan ang mundo at walang mali sa'yo.